Kumusta mga brad? Marami nga po ngayon ang kumbinsido na sa linya nga po ng The Big Four ng Underbone, Honda Winner R na daw ang pinakagwapo. Matapos nga po kasi nila makita yung Raider Pro tapos yung Yamaha Sniper na bago, tinapos na nga po nilang usapin sa kung sino ba dito sa mga ito yung pinakagwapo. At si Honda Winner R nga daw po yun. Noong hindi pa po kasi nilalabas si Yamaha Sniper na bago, marami ang nagsasabi na baka sasapawan lang ni Yamaha Sniper itong bagong Honda Winner R. Kaso hindi nga po yun yung nangyari. Mas marami nga po ngayon ang kumbinsido na si Honda Winner R na talaga yung pipiliin nila. Yung mga tao nga po na naghihintay dito sa bagong Yamaha Sniper, doon na lang daw sila sa Honda Winner R. Ganon nga po sila kadismayado. Kung titignan po kasi natin ang itsura ng Honda Winner R, talagang plakado. Kahit nga po sabihin nating paras lang yung makina nila ni Honda Winner X na sinasabi nga po ng ilan na mabagal daw, mukhang hindi na po nila pinapansin yon. Ang importante daw, pogi yung motor nila. Dito po kasi sa bagong Honda Winner R, halos wala ka nang gagawing upgrade. Or kung meron man, sobrang konti na lang. Kasi kung makikita nga po ninyo, napaka-pogi talaga niya. Siguro isa sa mga nakikita kong magandang concept dito is yung big bike concept. Palakihin yung mga gulong niya. Kasi itong Honda Winner R nga po ay inspired doon sa sport bike nila. Oo, nandoon pa din naman yung pagiging Honda Winner X niya kapag nakatagilid. Pero ibang-iba na talaga yung angas niya. Napakaangas niya. Kaya yung mga taong naghihintay nga daw po doon sa Yamaha Sniper na bago, wala na, X na daw po yun. Ito na daw yung hihintayin nila. Although may mga ilan-ilan pa din naman po na nagsasabing gwapo din daw yung Yamaha Sniper na bago. Syempre sa picture or sa video pa lang naman daw nakita, hindi pa daw nakita sa personal, kasi iba naman daw talaga pag sa personal. Baka daw magbago pa yung isip ng mga tao. Pero kasi kung babalikan natin, ganun din yung nangyari doon sa Raider Pro nung una siyang inilabas doon sa Indonesia. Marami ang nagsabi baka pangit lang sa video or sa picture, pero gwapo naman sa personal. Pero nung nilabas na nga po siya sa Pilipinas, marami ang nagsabi na mas pangit pa pala talaga sa personal. Kaya ang resulta hindi naging mabenta. Tapos nagbaba pa ng presyo. Wala pa rin. Kaya ang pinakatanong nga po ngayon, kung sakaling dali na sa Pilipinas itong Honda Winner R, magkano kaya yung magiging presyo? Or baka naman mag-take advantage na naman to itong mga hinayupak na manager, pati yung mga kamoting ahente. Ganon po kasi talaga yung ginagawa nila or yung gawain nila. Kapag sobrang hype nga po ng isang motor, lalo pa pag bago, hinuhoard nila yan or tinatago nila yan. Sabay sabing out of stock. Pero kung magbibigay ka ng 5K padulas, magkakaroon ng stock. O diba? Mga hayop, diba? Tapos ang gusto pa ng mga hinayupak, bawal mag-cash. Installment lang. Pero kung magbibigay ka ng 15K additional, pwede ka na mag-cash. Pero kung sikat ka naman na vlogger, okay lang. Normal price. O diba? Ganun nga po yung ginagawa nila. Kaya tuloy yung iba, hinihintay muna nila ng ilang buwan bago sila bumili. Pinapahupa muna nila yung pagiging hype ng motor. Kasi pag umabot na ng ilang buwan tapos kaunti lang yung bumili, ibababa din naman nila yung presyo. Kaya yun na yung time na bibili na sila. Wala nang maraming cheche bureche, wala nang maraming kuskus balungos, bibigay mo lang yung cash at ibibigay din sa'yo yung unit. Sasabihin pa yan nila, balik ka sera. Kaya nga po yung mga taong sumasabay sa hype, talagang naiisahan. Marami na pong nangyaring ganyan na kakabili lang niya ngayon, mataas na presyo, after 1 week bumaba yung presyo. Kamot ulo. Kaya dito nga po sa bagong Honda Winner R, sana maging normal ang lahat. Para naman panalo ang mga tao. Okay, bye.